Isang makapal na sobre ang marahas. Nahas na bumagsak sa makintab na lamesang mahogany. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng conference room, isang tunog na kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Para kay Audrey, ang tunog na yon ang hudyat ng katapusan. Katapusan ng lahat. Napako ang tingin niya sa sobre. Sa loob niyon ay isang tseke at sa tseke ay nakasulat ang halaga ng 5 taon nilang pagsasama. 5 taon ng pag-ibig, pag-aaruga at mga pangarap na sabay nilang binuo. Ngayon, lahat ng yon ay may katumbas na presyo. At para sa lalaking minahal niya, ang presyo ay hindi man lang kamahalan. Take it, Audrey. Ang boses ni Brandon ay walang bahid ng anumang emosyon. Malamig, matalas, tulad ng isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Hindi niya magawang itaas ang kanyang paningin. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mamahaling sapatos nito, ang perpektong lupi ng itim na slacks nito. Ito ang lalaking pinakasalan niya. Ngunit ngayon, parang isang estranggero. Consider that a parting gift, patuloy ni Brandon. For your services, sapat na siguro iyan para makapagsimula ka ulit sa kung saan ka man galing. Naramdaman ni Audrey ang pag-init ng kanyang mga mata. Kumuyom ang mga kamao niya sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Kung saan ako galing? Gusto niyang isigaw. Galing ako sa isang mundong mas malaki pa sa kaya mong isipin, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa tabi ni Brandon ay nakaupo si Isabel, ang bago nitong babae. Isang socialite na may perpektong mukha at katawan, nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kabuuang halaga ng laman ng wardrobe ni Audrey. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Isabel habang nakatingin ito sa kanya. Isang nangisi ng tagumpay. "Sir, Ma'am, if you could just sign the final papers," sabi ng abogado ni Brandon na tila naiilang sa tensyon. Pinilit ni Audrey na huminga ng malalim. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang ballpen. Bawat letra ng pirma niya ay tila isang pako na ibinabaon sa sarili niyang kabaong. Nang matapos siya, marahan niyang itinulak ang mga dokumento pabalik sa gitna ng mesa. Tapos na. Opisyal na. Tumayo si Brandon. Inayos niya ang kanyang mamahaling coat at inilagay ang kamay sa likod ni Isabel. Ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Para sa kanya, si Audrey ay isa na lamang abala na sa wakas ay natapos na. "We're done here," anunsyo ni Brandon sa lahat. "Finally, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, tapos na." Bawat salita ay latigo. Bawat salita ay lason. Naramdaman ni Audrey ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata, tumama sa ibabaw ng kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Hindi. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na iyon. Habang naglalakad palabas ang dalawa, kasunod ang kani-kanilang mga abogado, naiwan si Audrey na mag-isa sa malawak at malamig na silid. Ang tanging kasama niya ay ang sobre sa ibabaw ng mesa. Ang simbolo ng kanyang kahihiyan. Dahan-dahan siyang tumayo. Inabot niya ang sobre, naramdaman ang bigat ng papel sa loob. Binuksan niya ito at tiningnan ang tseke. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang disenteng bahay at kotse. Para sa iba, malaking pera na ito. Pero para sa kanya, isa itong insulto. Napayuko siya at napapikit. Ang mga alaala ay bumuhos na parang sirang gripo. Ang unang pagkikita nila, ang mga ngiti, ang mga pangako, ang desisyon niyang iwan ang lahat para sa isang simpleng buhay kasama si Brandon. Dahil naniwala siyang minahal siya nito bilang si Audrey, hindi bilang isang Caldwell, isang malaking, masakit na kasinungalingan. Naglakad siya palabas ng silid, bit-bit ang sobre. Ang mga empleyado ng Miller Tech na nakakasalubong niya ay yumuyuko. Ang ilan ay may halong awa sa kanilang mga mata.
Alam ng lahat. Alam ng buong kumpanya kung paano siya ituring ni Brandon na parang isang basahan. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang labas ng naglalakihang gusali. Ang ingay ng syudad ay sumalubong sa kanya, ngunit sa isip niya ay blanko. Tiningnan niya muli ang tseke sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang iglap ng nag-aalab na galit at determinasyon, pinunit niya ito sa gitna. Pinunit niya ulit at ulit, hanggang sa ang piraso ng papel na kumakatawan sa halaga niya ay naging maliliit na konfeti na lang. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang mga piraso. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang mumurahing bag. Ang mga daliri niya ay hindi na nanginginig. Mayroon ng isang malamig na kalma sa loob niya. Isang bagay na mapanganib at matatag. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na nakakonekta sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Isang beses lang itong nagring bago may sumagot sa kabilang linya. "Papa?" sabi ni Audrey. Ang boses niya ay matatag at walang bakas ng luha. "Ako to." Huminga siya ng malalim. Pinakiramdaman ang pagbabago sa loob niya. Ang babaeng duwag at umiiyak kanina sa conference room ay wala na. Oras na para umuwi. Ang kristal na kopita ay umalingaw-ngaw ng magtama. Ang mga ito, kasabay ng malutong na tawa ni Brandon Miller. "To freedom!" deklara niya. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Sa wakas, malaya na ako sa tanikalang yon. Nasa loob sila ng isang pribadong silid sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Mula sa salaming pader ay tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng gabi. Sa harap ni Brandon, si Isabel ay ngumiti, isang perpektong ngiti na lalong nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. "You deserve to be free, Brandon. You deserve the best." Malamig niyang sabi at hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Hinalikan ni Brandon ang kamay ni Isabel. "And you are the best, my dear." Isang reyna na nababagay sa isang hari. Muli siyang tumawa, isang tawang may halong pagmamataas. Hindi niya maiwasang ikumpara ang gabing ito sa hindi mabilang na mga gabi na kasama niya si Audrey. Ang mga simpleng hapunan sa bahay, ang mga walang katapusang kwento nito tungkol sa mga halaman o sa mga librong binabasa. Nakakabagot. Ngayon, ito ang buhay. Champagne, mamahaling pagkain, at isang babae sa kanyang tabi na hindi isang kahihiyan, kundi isang tropeo. "Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinatagal mo pa ng ganito," sabi ni Isabel habang marahang umiikot ang daliri sa bibig ng kanyang kopita. 5 taon, Brandon. That's a long time to be with someone so plain. Sumimangot si Brandon sa pag-alala. "Naniwala ako noon na kailangan ko ng isang simpleng asawa. Isang taong nasa bahay lang, walang sariling ambisyon. Akala ko, iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan." Humigop siya ng champagne. Pero naging isang batong humihila sa akin pababa. Walang koneksyon, walang alam sa mundo ko. Paano ko siya ipapakilala sa mga business partners ko? Sasabihin niya lang na maganda ang panahon. Nagkibit-balikat si Isabel. Well, she's in the past now. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Ang future ng Miller Tech. Kamusta na nga pala ang Project Titan? Biglang nagliwanag ang mukha ni Brandon. Ito ang mga usapang gusto niya. "It's going perfectly. Once the deal is sealed, Miller Tech will be untouchable. We will crush the competition." May kinuha siyang isang maliit at eleganteng kahon mula sa kanyang coat. Ibinigay niya ito kay Isabel. "Para sa bago kong reyna." Namilog ang mga mata ni Isabel nang buksan niya ito. Isang kumikinang na diamond necklace ang laman yon. "Oh, Brandon, it's beautiful. Hindi mo naman kailangan." "Kailangan," maring sabi ni Brandon. "I want the world to see who you are, the woman beside me." Isinuot ni Brandon ang kwintas sa leeg ni Isabel. Habang ginagawa niya iyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa kanyang COO. "Excuse me for a second, my dear." Tumayo siya at lumayo ng kaunti.
Para sagutin ang tawag, iniwan ang kanyang laptop na nakabukas sa mesa. Nang sandaling tumalikod si Brandon, nawala ang matamis na ngiti sa mukha ni Isabel. Mabilis at halos hindi mo mapapansin, may kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa kanyang purse, isang USB drive na kasing liit ng kanyang kuko. Isinaksak niya ito sa laptop ni Brandon. Sa loob lamang ng 3 segundo, isang maliit na ilaw ang kumurap. Tapos na, hinugot niya ito pabalik at itinago. Pagbalik ni Brandon, ang ngiti ni Isabel ay perpekto na ulit, na para bang walang nangyari. "Everything okay?" tanong niya. "Just work. They can't survive a minute without me," pagyayabang ni Brandon habang paupo. Nagbuzz muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isang email notification mula sa kanyang stock monitoring app. Tiningnan niya ito. Isang malaking block ng shares ng Miller Tech ang biglaang naibenta at nabili ng isang di kilalang investment firm. Sabi niya sa sarili. "Ano yon, mahal?" tanong ni Isabel. "Wala. Baka isa lang sa mga matatandang investor ang nag-cash out na. Hayaan mo sila. More for us to buy back later," sabi niya, at iwinaksi na lang ang notification. Masyado siyang masaya ngayong gabi para problemahin ang maliliit na bagay. Kinagabihan, sa marangyang penthouse ni Brandon, mahimbing na ang tulog nito, dala ng alak at ng pakiramdam ng pagiging hindi magagapi. Ngunit si Isabel ay gising na gising. Tahimik siyang bumangon at kinuha ang kanyang cellphone. May isang text message na naghihintay para sa kanya. "Nakuha mo na ba ang data?" Ang mga daliri ni Isabel ay mabilis na nag-type ng sagot. Ang mukha niya ay nasisinaga ng malamig na ilaw mula sa screen. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi pa nakikita ni Brandon kailanman. "Oo." Pinindot niya ang send. Malapit nang bumagsak ang hari. Ang ugong ng gulong ng sasakyan sa graban ng mahabang driveway, ang unang tunog na sumalubong kay Audrey. Ilang taon na rin mula nang huli niyang marinig ang tunog na yon. Ang bawat metro na inuusad ng sasakyan ay tila paglalakbay pabalik sa panahon, sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na pinto na gawa sa nara, bumukas ito at isang lalaking nakauniporme ang magalang na naghihintay. "Welcome home, Ma'am Audrey." Si Mang Jun, ang katiwala na halos kasabayan na niyang lumaki. Nginitian niya ito. Isang pilit na ngiti. "Salamat, Mang Jun. It's good to be back." Hindi niya alam kung totoo ang mga salitang yon. Ang mansyon ng mga Caldwell ay hindi isang bahay. Isa itong monumento. Isang monumento ng kapangyarihan, yaman, at isang nakaraan na buong puso niyang tinalikuran. Ang mga pader nito ay puno ng mga mamahaling painting. Ang sahig ay gawa sa Italian marble at ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ito ang mundo niya dati. Isang ginintuang hawla. Naalala niya kung paano niya kinasuklaman ang lahat ng ito. Ang pakiramdam na ang mga tao ay lumalapit sa kanya hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa apelyido niya. Kaya siya umalis. Naghahanap siya ng isang bagay na totoo. At inakala niyang natagpuan niya iyon kay Brandon. Napailing siya. Isang malaking pagkakamali. "Anak." Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sa tuktok ng engrandeng hagdanan ay nakatayo ang kanyang ama, si Mr. Ricardo Caldwell. Isang lalaking nasa edad na, may mga puting buhok sa gilid ng kanyang sentido, ngunit ang tindig ay nananatiling matatag at puno ng awtoridad. Bihira siyang makita ng publiko, isang bilyonaryong mas gustong manatili sa anino, ngunit ang kanyang impluwensya ay nararamdaman sa buong Asya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Audrey. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ama. Sa mga bisig nito, sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman niyang ligtas siya. At doon, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Hinayaan lang siya ni Ricardo na umiyak.
Hinaplos niya ang buhok ng kanyang nag-iisang anak. Shh! Nandito na si Papa. Hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Nang kumalma si Audrey, dinala siya ng kanyang ama sa kanyang malawak na study. Ang silid ay napapalibutan ng mga estante ng libro mula sa sahig hanggang kisame. Sa gitna ay isang malaking mesa na gawa sa kamagong. Sinabi ko na sa'yo noon na hindi siya karapat-dapat para sa'yo, mahinahong sabi ni Ricardo habang ibinubuhos ang tsaa sa 2 tasa. Alam ko pa, pero minahal ko siya, sagot ni Audrey. Ang boses ay bahagyang paos. O akala ko, minahal niya ako. Ang pag-ibig na nangangailangan mong talikuran ng iyong pagkatao ay hindi pag-ibig, anak. Isa iyong pagkakakulong, sabi ng matanda. Pero tapos na yon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon. Gusto mo bang kalimutan na lang ang lahat? O gusto mong bawiin ang nawala sa'yo? Tumingin si Audrey sa kanyang ama at nakita nito ang apoy na muling nag-aalab sa mga mata ng kanyang anak. Ang parehong apoy na nakita niya noong bata pa ito, ang determinasyon ng isang Caldwell. Gusto kong bawiin ang lahat pa, ang dignidad ko, ang pangalan ko. Gusto kong matutunan niya ang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Ito ang hinihintay niya. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Sa loob ng 5 taon na wala ka, hindi kita pinabayaan, Audrey. Bawat kilos niya, bawat desisyon, alam ko. Akala niya matalino siya pero ang totoo, arugante lang siya. Binuksan ni Audrey ang folder. Laman nito ang kumpletong financial reports ng Miller Tech, mga listahan ng mga shareholder, mga kasosyo, at mga paparating na proyekto. May mga pulang marka sa ilang mga pahina na nagpapakita ng mga kahinaan at mga maling desisyon sa negosyo ni Brandon. Paano? May mga mata at tainga ako sa lahat ng dako, anak. At ngayon, lahat ng ito ay sayo na para gamitin. Magdamag silang nag-usap. Inilatag ni Ricardo ang isang plano na matagal na niyang pinag-isipan. Isang contingency plan kung sakaling saktan ni Brandon ang kanyang anak. Ang unang hakbang, magtatag ng isang shell corporation, ang Caldwell Investments. Ang ikalawang hakbang, unti-unting bilhin ang mga shares ng Miller Tech mula sa mga maliliit na investor na nawawalan na ng tiwala. Ang arogansya niya ang magiging pinakamalaki nating sandata, paliwanag ni Ricardo. Hindi niya papansinin ang maliliit na paggalaw sa stock market. Masyado siyang abala sa pagpapabilib sa mundo. Kinabukasan, ibang Audrey na ang humarap sa salamin. Ipinatawag niya ang pinakamagaling na stylist at hairdresser sa syudad. Ang mahaba at simpleng buhok niya ay napalitan ng isang eleganteng shoulder-length cut na nagpapatingkad sa kanyang mukha. Ang mga simpleng bestida ay napalitan ng mga power suit at mga damit na may tatak ng mga sikat na designer. Hindi ito pagbabago para magustuhan siya ng iba. Ito ay isang pagbabago para ipaalala sa sarili niya kung sino siya talaga. Pumasok sa kanyang silid ang kanyang personal assistant. Hawak ang isang tablet. Ma'am, handa na po ang team. Naghihintay na lang sila sa go signal ninyo para sa unang wave ng pagbili. Tumingin si Audrey sa kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang babaeng umiiyak kahapon. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may layunin. Isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. Inabot ng kanyang ama ang isang huling folder. Sa ibabaw nito ay nakasulat, Board of Directors Profile, Miller Tech. Handa ka na bang maging CEO, anak? Tanong ni Ricardo, may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Tumingin si Audrey sa kanyang ama. Ang mga mata niya'y kasing talas ng isang agila. Mas handa pa kaysa dati. Ang pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Pumasok si Brandon Miller na nag-aapoy ang mga mata. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang 10 senior executive ng Miller Tech na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ay sabay-sabay na napatahimik.
Ang kaninang mahinang bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Sino sa inyo ang makakapagpaliwanag kung anong nangyari? Bulyaw ni Brandon. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inihagis niya ang isang tablet sa ibabaw ng mesa. Sa screen ay nakalagay ang isang email. Contract termination. Zenith Corp. Walang nangahas na sumagot. Ang lahat ay nakayuko. Iniiwasan ang nagbabagang tingin ng kanilang CEO. Zenith Corp was our biggest partner for Project Titan. Sigurado na ang deal. Paanong sa isang iglap basta na lang silang aatras? Sir, nagsalita ang Vice President for Operations, isang lalaking medyo may edad na. Sinubukan po naming alamin. Ang sabi lang po nila ay may biglaang internal restructuring daw sila. They invoked a clause in the contract that allows them to pull out. Clause, restructuring, palusot, sigaw ni Brandon. For 5 months we worked on this, 5 buwan. At ngayon, wala na. May isang tao ritong nagkamali at gusto kong malaman kung sino. Muli, katahimikan. Ang takot ay halos mahahawakan mo sa hangin. Para kay Brandon, ang pagkansela ng deal ay hindi lang isang business problem. Isa itong personal na sampal sa kanyang ego. Incompetent, lahat kayo, sabi niya. Dinuduro ang bawat isa sa kanila. I want a full report on my desk by tomorrow morning. Gusto kong malaman kung sino ang nakausap nila, ano ang kinain nila sa almusal, lahat. Now, get out of my sight. Nagsitayuan ang mga executive at mabilis na lumabas, na para bang mga daga na tumatakas mula sa isang pusang galit. Naiwan si Brandon na mag-isa, humihingal sa galit. Maya-maya, pumasok si Isabel, may dalang isang tasa ng kape. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng kaunting kalma sa silid. Narinig ko ang sigawan. Malambing niyang sabi, "Are you okay?" "I'm not okay, Isabel. Everything is falling apart," sabi ni Brandon at sinabunot ang sariling buhok. Inilapag ni Isabel ang kape sa harap niya at marahang hinimas ang kanyang likod. "Huminga ka ng malalim. Stress won't solve anything." "Paano ako hindi mai-stress? Zenith was the key." "I know," sabi ni Isabel. Umupo siya sa tabi nito. "Pero hindi ba't kahina-hinala? Biglaan na lang? Walang warning? Baka naman may ibang dahilan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Brandon. Ang tingin ay nakatuon kay Isabel. "Well," nag-aalangang sabi ni Isabel, "sino ba ang CEO ng Zenith Corp? Si Mr. De Leon, di ba? He's a very old-school businessman, loyal. Pero, sino ba ang isa sa mga pinakamatagal mong business partner dito sa Miller Tech? Yung taong pinagkakatiwalaan mo ng husto?" Kumunot ang noo ni Brandon. "Si Mr. Sandoval?" "Exactly," sabi ni Isabel. "At hindi ba't si Mr. Sandoval din ang pinakamalaking kakumpetensya ni Mr. De Leon sa real estate business nila? Baka naman. May sinabi si Sandoval kay De Leon. Maybe he's trying to sabotage you from the inside." Agad na umiling si Brandon. "Imposible. Sandoval has been with me from the start." I know. It's just a thought." Mabilis na sabi ni Isabel na tila ayaw nang ituloy ang usapan. "Kalimutan mo na ang sinabi ko. I'm probably wrong. Pagod lang siguro tayong lahat." Ngunit ang lason ay naitanim na. Ang duda ay nagsimula nang umusbong sa isip ni Brandon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. "Get me Mr. De Leon on the phone, now." Pagkalipas ng ilang minuto, nakuha niya sa linya ang CEO ng Zenith. "Roberto, Brandon here. What the hell is going on?" Bungad niya. Sa kabilang linya ang boses ni De Leon ay kalmado at formal. "Brandon, I apologize for the suddenness. It was a board decision. Our priorities have shifted." "Priorities have shifted? Just like that? After months of negotiations?" Hindi makapaniwalang tanong ni Brandon. "May sinabi ba sa'yo si Sandoval?" Nagkaroon ng isang maikling katahimikan.
Mr. Sandoval has nothing to do with this, sagot ni De Leon. Ngunit may kakaibang tono sa kanyang boses. This was purely a business decision. We were presented with a better opportunity. I'm sorry, Brandon, I have to go. At ibinaba na nito ang tawag. Hello, Roberto? Sigaw ni Brandon sa telepono, ngunit wala nang sumasagot. Sa sobrang inis, ibinato niya ang cellphone sa pader. Biglang pumasok ang kanyang CFO, si Aling Martha, isang babaeng matagal nang naninilbihan sa kumpanya. May hawak siyang folder at tila balisa. Sir Brandon, "What now, Martha? Ano na namang masamang balita?" "Sir, tungkol po sa stocks natin. Mula pa kahapon, may isang investment firm na unti-unting binibili ang mga shares natin. Maliit lang sa simula. Pero ngayon, medyo malaki na ang volume. So, panic selling because of the Zenith news. It will bounce back." Pero sir, ang kakaiba po ay ang pangalan ng firm. Hindi po sila kilala. At lahat ng shares na binibenta, sila ang sumasalo. Tiningnan siya ni Brandon ng may pagkainip. Ano bang pangalan ng firm na yan? Tiningnan ni Aling Martha ang kanyang report. Sir, ang pangalan po nila ay Caldwell Investments. Ang bulungan sa loob ng Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay tila isang kumpas ng musika na biglang natigil. Lahat ng mga mata ng mga CEO, mga bilyonaryo, at mga makapangyarihang personalidad sa mundo ng negosyo ay sabay-sabay na napako sa isang direksyon. Sa may pasukan, isang babae ang dahan-dahang naglalakad papasok. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na evening gown, ngunit ang hiwa nito ay perpekto, na lalong nagbibigay diin sa kanyang eleganteng tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang mababang bun, at ang tanging alahas niya ay isang pares ng maliliit na hikaw na diamante. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas. Tinitingnan ang lahat na para bang sinusuri niya ang bawat isa. Hindi siya isang estranghero na naligaw sa isang party. Siya ay isang reyna na sinusuri ang kanyang kaharian. Sino siya? Tanong ng isang matandang negosyante sa kanyang katabi. She looks familiar. Hindi ko alam. Sagot ng kausap. Pero kung sino man siya, siguradong importante siya. Si Audrey ay lumapit sa isang grupo kung saan nakatayo si Mr. De Leon, ang CEO ng Zenith Corp. Nang makita siya nito, ang mukha ng matandang lalaki ay agad na nagliwanag. Miss Caldwell, you came! Masiglang bati ni Mr. De Leon at magalang na humalik sa kanyang kamay. It is an honor to have you here. Bahagyang ngumiti si Audrey. The pleasure is all mine, Roberto. Thank you for the invitation. Ang mga tao sa paligid nila ay lalong nagulat. Si Roberto De Leon, isa sa mga pinakarespetadong tao sa industriya, ay tila isang masunuring alagad sa harap ng misteryosong babae. I must thank you again for the opportunity you presented, sabi ni De Leon sa mahinang boses para sila lang ang makarinig. My board was unanimously impressed. It was a much better, much safer direction for us. The right decision is always the safest one, Roberto. Simpleng sagot ni Audrey. Miller Tech is volatile. Its leader is blinded by arrogance. Investing in it is like building a house on sand. Tumango-tango si Mr. De Leon. I'm beginning to see that now. Speaking of which, I heard his second-largest partner is also having second thoughts. Tumingin si Audrey sa kabilang dulo ng ballroom. Doon nakatayo si Mr. Antonio Valencia, isang kilalang industrialist. Talaga? I should probably introduce myself to him. Habang naglalakad si Audrey palapit kay Mr. Valencia, ang mga bulungan ay sumunod sa kanya na parang anino. Caldwell? Kamag-anak ba siya ni Ricardo Caldwell? Imposible. Walang anak yon na lumalabas sa publiko. Mr. Valencia, a pleasure to finally meet you. Lumingon si Antonio Valencia. I'm sorry, have we met? Not formally. My name is Audrey Caldwell, sabi niya,
at inilahad ang kanyang kamay. Nang marinig ang apelido, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mr. Valencia, ngunit mabilis niya itong itinago. Caldwell, any relation to? He is my father. Diretsong sagot ni Audrey, hindi pinutol ang kanilang eye contact. Halos mabitawan ni Mr. Valencia ang kanyang kupita. I see. This is a surprise. An honor, Miss Caldwell. I've been reviewing some of your company's recent ventures, Mr. Valencia. Sabi ni Audrey, na tila nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Impressive portfolio, but I also noticed your significant investment in Miller Tech. It seems out of place, given the company's recent instability. Napalunok si Mr. Valencia. It has been a profitable partnership so far. Has it? Tanong ni Audrey na may bahagyang pagtaas ng isang kilay. Profit is not just about numbers, Mr. Valencia. It's also about foresight. And my foresight tells me that the ship of Miller Tech is about to sail into a storm. It would be a shame if your investments got wet. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mensahe ay malinaw. Samantala, sa kanyang opisina, abala si Audrey sa pagtingin sa mga live update mula sa kanyang team. Ma'am, Mr. De Leon has formally backed out. Mr. Valencia's firm just called for an emergency meeting regarding their partnership with Miller Tech. Good, sabi ni Audrey, hindi inaalis ang tingin sa screen. How are we on the stock acquisition? We now own 15% of Miller Tech, ma'am. We are proceeding as planned. Biglang may lumabas na article sa kanyang newsfeed, isang society blog. Ang headline, CEO Brandon Miller and socialite Isabel Reyes, the new power couple. Sa ibaba ay isang larawan ng dalawa, masayang magkayakap sa isang mamahaling restaurant. Ang diamond necklace na suot ni Isabel ay kumikinang kahit sa litrato. Napatigil si Audrey. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang multo ng nakaraan. Isang mabilis na pag-atake ng lungkot at pait. Pero mabilis din itong nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Isinara niya ang article. Kinuha niya ang intercom. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang yelo. Bili ng lahat. Huminga siya ng malalim. It's time to increase the pressure. Ano? Anong ibig mong sabihin na binenta niya lahat? Ang sigaw ni Brandon Miller ay halos yumanig sa makakapal na salamin ng kanyang corner office. Sa kanyang harapan, si Mr. Sandoval, ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Miller Tech at ang taong itinuturing niyang mentor, ay nakatayo nang may ekspresyong hindi mabasa. I'm sorry, Brandon. It was a business decision. Kalmadong sabi ni Sandoval, hindi natitinag sa galit ng nakababatang CEO. The offer was too good to refuse. Too good to refuse? Sandoval, we built this company together. Ako ang nag-angat sa'yo. At ngayon, tatalikuran mo ako ng ganito lang? Galit na sabi ni Brandon. Ang mukha niya'y namumula. Sino? Kanino mo binenta? Sa Zenith? Sa mga De Leon? Umiling si Mr. Sandoval. Hindi mo sila kilala at mas mabuti nang hindi mo na alamin. Huwag mo akong lokohin. Lumapit si Brandon. Halos idikit ang mukha niya sa matanda. Ito ba ay dahil sa sinabi ko tungkol sa'yo kay De Leon? Akala mo ba hindi ko alam ang mga laro mo sa likod ko? Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Brandon ang pagbabago sa mukha ni Sandoval. Isang saglit na pagkadismaya. So totoo nga, siniraan mo ako sa kanya. Akala ko tsismis lang. Napailing ang matanda. Lalo mo lang pinatunayan na tama ang desisyon ko, Brandon. Masyado ka nang nilamon ng kayabangan mo. You see enemies where there are none, and you trust the snakes right beside you. Get out! Sigaw ni Brandon. Get out of my office! Walang imik na tumalikod si Mr. Sandoval at naglakad palabas. Iniwan si Brandon na nanginginig sa galit at pagkalito. Agad siyang pumasok sa opisina nito. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ito na.
Ito na ang simula ng pagbagsak. Brandon, what happened? Tanong ni Isabel na biglang pumasok sa opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. The old bastard sold all his shares. Lahat, sabi ni Brandon, at sinipa ang isang mamahaling upuan. To a ghost company, Caldwell Investments. They now own almost 40% of my company. Niyakap siya ni Isabel. Calm down, Brandon, please. We will figure this out. How? Paano, Isabel? I'm losing control. Yung kumpanyang ako mismo ang nagtayo, inaagaw sa akin. Humiwalay sa pagkakayakap si Isabel at hinawakan ang kanyang mukha. Listen to me. Hindi ito ang oras para magpanik. This is a corporate attack at alam ko kung sino ang may gawa nito. Sino? Sino pa ba? Ang pinakamalaking karibal mo. Si Victor Chen ng Apex Dynamics. Matagal ka na niyang gustong pabagsakin. Kinuha ni Isabel ang kanyang tablet at nagpakita ng isang article. Tingnan mo. Apex Dynamics recently launched a new shell company for aggressive acquisitions. The timeline matches. Ito na yon, Brandon. This is time in the move. Ang article ay mukhang lehitimo. Ang mga detalye ay kapani-paniwala. Para kay Brandon, nagulong-gulo na ang isip. Ito ang tanging paliwanag na may saysay. Ang pagdududa niya kay Sandoval na pinalakas ng mga salita ni Isabel ay naging isang buong paniniwala. That son of a bitch, nanggigigil na sabi ni Brandon. So, Sandoval and Chen are working together, the traitor and the snake. We can't prove it yet, sabi ni Isabel, pero kailangan nating gumawa ng paraan. We need to show them that Miller Tech is strong, na hindi ka basta-basta matitibag. Paano? Tanong ni Brandon. Ang boses ay desperado. The Plaza event. Mabilis na sagot ni Isabel. Ang mga matay nagningning. Announce Project Titan Phase 2. Kahit hindi pa natin plansado ang lahat, ang importante ay ang anunsyo. We need to project strength and confidence. We need to convince the remaining shareholders that you are still in control. It's our last and best shot, Brandon. We have to go all in. Napaisip si Brandon. Isang malaking sugal. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na lang ang natitirang baraha sa kanyang mga kamay. Okay, sabi niya. Ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Let's do it. We will pour all our remaining resources into this event. We will make it the grandest launch this city has ever seen. Ipapakita ko sa kanila. Ipapakita ko kay Chen, kay Sandoval, at sa lahat ng gustong magpabagsak sa akin kung sino si Brandon Miller. Habang abala si Brandon sa pagplano ng kanyang huling panalo, hindi niya namalayan ang pagpasok ng kanyang abogado. May hawak na isang sulat at may formal na ekspresyon sa mukha. Brandon, may masamang balita ako. What is it now? Iritadong tanong ni Brandon, ayaw maistorbo. Inilapag ng abogado ang sulat sa kanyang mesa. Hindi lang sila ang mayorya ngayon, Brandon. Dahil sa pag-aari nila ng 40% ng shares, they have the legal right to do this. Huminga ng malalim ang abogado. Humihiling sila ng isang emergency board meeting. At ayon sa batas, wala tayong magagawa kundi pagbigyan sila. Ang liwanag mula sa malaking bintana ng penthouse ni Audrey ay nagbibigay hugis sa kanyang silweta. Nakatayo siya roon, hawak ang isang baso ng tubig at pinagmamasdan ng syudad na dahan-dahang nagigising. Ngunit hindi ang tanawin ang nasa isip niya. Sa kanyang isip ay umiikot ang bawat detalye, bawat galaw, bawat posibleng mangyari sa gabing darating. Ang gabi ng paghuhukom. Ma'am Audrey. Lumingon siya. Ang kanyang ama, si Ricardo Caldwell ay nakatayo sa may pintuan. May dalang isang manipis na folder. Dumating na ito. Mula sa ating source, sa loob ng Apex Dynamics, inabot ni Audrey ang folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga kopya ng mga email at text messages. Mga mensahe sa pagitan ni Isabel Reyes
at ng isang executive mula sa kumpanya ni Victor Chen. Ang mga ito ay naglalaman ng mga sensitibong data tungkol sa Miller Tech, mga plano sa marketing, mga disenyo ng produkto, mga listahan ng kliyente. Ito na ang ebidensya. Ang patunay na si Isabel ay isang espiya, isang ahas na matagal nang naninirahan sa tabi ni Brandon. Ayon sa source natin, Isabel is planning to disappear right after the plaza event, sabi ni Ricardo. Para sa kanya, tapos na ang misyon niya. Nakuha na niya ang lahat ng kailangan ni Chen at kasabay nito, matagumpay niyang itinulak si Brandon sa bingit ng pagbagsak. Isinara ni Audrey ang folder. Walang bakas ng gulat o galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na katiyakan. Gagamitin natin ito, pero hindi pa ngayon. We will let her feel safe. We will let them both feel like they are about to win. Ang emergency board meeting ay nakatakda 2 araw mula ngayon. Anong plano mo? Tanong ng kanyang ama. Hindi ako sisipot, sagot ni Audrey. Nagulat si Ricardo. Ano? Pero iyon ang pagkakataon mong ipakilala ang sarili mo. Hindi pa. That's what he expects. A corporate takeover in a boring boardroom. Paliwanag ni Audrey. I want to do it on my own terms, on my own stage. At ang entabladong yon ay ang plaza event. The very same event he thinks will be his salvation, will be the site of his downfall. I want the world to see it. I want him to fall from the highest possible point. Mayroong isang uri ng mapanganib na kislap sa mga mata ni Audrey, isang bagay na ngayon lang nakita ng kanyang ama. Ito ang kislap ng isang taong nasaktan ng husto. At ngayon, ay hawak na ang lahat ng baraha. Lumapit siya sa kanyang walk-in closet, isang malawak na silid na puno ng mga damit, na mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong tao sa buong buhay niya. Ngunit ang mga mata ni Audrey ay nakatuon lamang sa isang damit. Isang evening gown na kulay dugo. Pula, ang kulay ng kapangyarihan, ng panganib at ng paghihiganti. Isinuot niya ito sa harap ng isang malaking salamin. Ang damit ay tila isinukat para sa kanya. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang simpleng asawa na umiiyak sa isang conference room. Ang babaeng ito ay matatag, mapanganib, hindi matitinag. Perfect. Bulong niya sa sarili. Narinig niya ang paglapit ng kanyang ama mula sa likuran. Nakita niya ang refleksyon nito sa salamin. Ang mga mata nito ay may halong pagmamalaki at kaunting pag-aalala. Sigurado ka na ba dito, anak? Mahinang tanong ni Ricardo. Once you step on that stage tonight, there's no turning back. Pwede pa tayong umatras. We can just take over the company quietly. Dahan-dahang lumingon si Audrey upang harapin ang kanyang ama. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinimulan niya ito, Papa. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, ang tanging bagay na dinala niya mula sa dati niyang buhay. Pagkatapos ay binitiwan din niya ito. Tatapusin ko. Ang mga ilaw sa Grand Ballroom ng The Plaza Hotel ay nakakasilaw. Libu-libong kristal mula sa mga dambuhalang chandelier ang kumikinang sa itaas na para bang mga bituin na ninakaw mula sa kalangitan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng mahinang ugong ng mga masasayang usapan. Mga politiko, mga celebrity, mga bigating pangalan sa negosyo. Lahat ay naroroon. Hawak ang kanilang mga kopita ng champagne, naghihintay sa malaking anunsyo ng gabing iyon. Sa backstage, si Brandon Miller ay tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang tuxedo na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay perpektong inayos. Sa panlabas na anyo, siya ang larawan ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bahagyang kislap ng kaba. Inayos niya ang kanyang bowtie sa pangatlong beses. Huwag kang kabahan, sabi ng isang malambing na boses mula sa kanyang likuran. Lumapit si Isabel
na nakasuot ng isang makinang na silver gown. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Brandon at ngumiti sa kanilang refleksyon. This is your night, Brandon. Pagkatapos ng gabing ito, lahat ng duda, lahat ng problema, mawawala. Maniniwala ulit sila sa'yo. Dapat lang, sagot ni Brandon. Ang boses ay pilit na pinatatatag. Pinaghandaan ko ito. Bawat salita sa speech ko, bawat slide sa presentation, it has to be perfect. It will be, tiniyak ni Isabel at hinalikan siya sa pisngi. Ikaw ang hari dito. Huwag mong kalimutan yan. Ang mga salita ni Isabel ay tila musika sa pandinig ni Brandon. Pinawi nito ang kanyang mga pag-aalinlangan. Tama siya. Siya si Brandon Miller. Hindi siya basta-basta mapapabagsak. Ang emergency board meeting ay isang panggugulo lamang. Ang gabing ito ang magpapatunay na siya pa rin ang may kontrol. Habang nakayakap kay Brandon, palihim na sumulyap si Isabel sa kanyang maliit na clutch bag. Sa loob niyon ay ang kanyang telepono. Kanina lang, nag-send siya ng huling mensahe sa kanyang contact sa Apex Dynamics. Mission accomplished. Extracting now. Ang ibig sabihin noon ay pagkatapos ng event, habang abala ang lahat sa pagbati kay Brandon, tahimik siyang aalis. Sasakay sa isang kotse na naghihintay sa kanya, didiretso sa airport, at lilipad paalis ng bansa. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Ang Miller Tech ay handa ng gumuho, at siya ay magiging mas mayaman pa. I love you, Brandon, bulong niya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng totoong emosyon sa kanyang boses. Isang emosyon ng pasasalamat sa naging katangahan nito. I love you too, Isabel. You saved me. Sagot ni Brandon, bulag sa katotohanan. Isang stage manager ang sumilip sa pinto. Sir Miller, 5 minutes. Tumango si Brandon. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Isabel. Wish me luck. You don't need it, sabi ni Isabel. At muling ngumiti. Naglakad si Brandon palabas ng dressing room at pumunta sa gilid ng entablado. Mula sa siwang ng kortina, tinanaw niya ang daan-daang importanteng tao na naghihintay sa kanya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng adrenaline sa kanyang dugo. Ang takot ay napalitan ng pananabik. Ito na, ang sandali ng kanyang muling pagkabuhay. Sa entablado, ang MC, isang sikat na TV host, ay nagsimulang magsalita. Ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. We are all here to witness the future. A future being built by a visionary, a titan of the tech industry, the one and only CEO of Miller Tech, Mr. Brandon Miller. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Brandon. Handa na siyang humakbang papunta sa liwanag, ngunit biglang itinaas ng MC ang kanyang kamay. At ngayon, patuloy niya ang boses ay puno ng pananabik. Bago natin pakinggan si G. Miller at ang kanyang malaking anunsyo, may isang sorpresa ang gabing ito. Kumunot ang noo ni Brandon. Sorpresa? Anong sorpresa? Wala ito sa script. Ladies and gentlemen, a new era is dawning for Miller Tech. Kaya bago ang lahat, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo. Let's all welcome the new majority owner of Miller Tech. Nagbago ang direksyon ng mga spotlight. Mula sa entablado, itinutok ang mga ito sa malaking pasukan sa likod ng ballroom. Lahat ng mga ulo ay lumingon, puno ng pag-uusisa. Maging si Brandon ay napalingon, ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis at hindi normal. Ang malaking pinto ay dahan-dahang bumukas at mula sa dilim, isang figura ang humakbang papasok sa liwanag. Ang buong ballroom ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng mga takong ng sapatos na tumatama sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Isang ritmikong tunog na papalapit ng papalapit sa entablado. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Brandon Miller. Ang babaeng naglalakad ay parang isang aparisyon.
Nakasuot ng gown na kulay dugo. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya at isang nakakakilabot na kapangyarihan. Habang siya'y papalapit sa liwanag, ang mga mukha ng mga tao sa paligid ay nagbago mula sa pag-uusisa patungo sa pagkalito at sa huli, sa purong pagkabigla. Teka, si, si Audrey ba yan? Bulong ng isang taong nakakakilala sa kanya dati. Imposible. Ang asawa ni Brandon? Yung simpleng babae? Nakatayo sa gilid ng entablado, si Brandon ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang imahe sa harap niya. Ito si Audrey. Pero hindi ito si Audrey. Ang babaeng ito ay ibang-iba. Ang tindig, ang tingin, ang aura, lahat ay bago. Lahat ay mapanganib. Maging si Isabel, na nanonood mula sa isang sulok, ay natigilan. Ang kanyang perpektong ngiti ay dahan-dahang naglaho. Umakyat si Audrey sa entablado na para bang pag-aari niya ito. Kinuha niya ang mikropono mula sa tulalang MC. Tumingin siya sa mga manonood, ang kanyang mga mata ay kalmado. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Brandon. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Brandon ang isang matinding takot. Isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Sa mga matang yon, wala nang bakas ng pagmamahal o sakit. Tanging yelo. Good evening! Nagsimulang magsalita si Audrey. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Marami sa inyo ang siguro'y nagtatanong kung sino ako. Ang iba naman, marahil ay kilala ako bilang ang dating asawa ng lalaking ito. Itinuro niya si Brandon na tila isang estatwa na hindi makagalaw. But tonight, I am not here to talk about the past. I am here to talk about the future. The future of Miller Tech. Huminga siya ng malalim. My name is Audrey Caldwell, the sole heir of Caldwell Industries, and as of last week, the new majority owner of this company. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood. Ang pangalang Caldwell ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Si Brandon ay napaurong ng isang hakbang. Caldwell? Hindi maaari. For months, Caldwell Investments has been acquiring shares in this company. Patuloy ni Audrey. We saw a company with potential being run into the ground by a leader blinded by his own ego. Isang leader na mas abala sa pagpapakitang gilas kaysa sa tunay na pagpapatakbo ng negosyo. Biglang bumukas ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Ngunit sa halip na ang presentation ni Brandon, ang lumabas ay mga dokumento, mga bank transfer, mga email, at isang mukha. Ang mukha ni Isabel Reyes. At habang abala siya sa kanyang kayabangan, sabi ni Audrey, ang kanyang boses ay tumataas. Hindi niya namalayan ang ahas na nasa kanyang tabi. Ang mga dokumento sa screen ay malinaw na nagpapakita ng daloy ng impormasyon mula sa Miller Tech, papunta sa isang shell company at direkta sa pinakamalaking karibal nito, ang Apex Dynamics. Ang mga petsa ay tumutugma sa bawat kamalasan na nangyari sa kumpanya ni Brandon. Isabel Reyes, tawag ni Audrey. Ang kanyang boses ay parang isang hukom na naghahatol. Isang corporate spy. Ibinenta niya ang bawat sikreto ng kumpanyang ito kapalit ng pera at mga pekeng pangako. Lahat ng mata ay napabaling kay Isabel. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit dalawang malalaking lalaki na nakasibilyan, mga security ng hotel, ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. This is ridiculous! Isang kasinungalingan! Sigaw ni Isabel, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Bumagsak ang tingin ni Brandon mula sa screen, patungo kay Isabel na ngayon ay pinipigilan ng security. At sa huli,
Kay Audrey, na nakatayo sa gitna ng entablado, matatag na parang isang reyna. Ang lahat ng piraso ay nagsama-sama sa kanyang isip. Ang pag-atras ng Zenith, ang pagbebenta ni Sandoval, ang Caldwell Investments, ang pagkawala ng mga sikreto ng kumpanya. Hindi ito si Victor Chen, hindi ito si Sandoval. Ito pala. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Ang babaeng tinawag niyang Grab, pabigat. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Unti-unti siyang napaluhod sa sahig ng entablado, sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng buong mundo. Ang kanyang perpektong tuksido ay nagusot. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho at naging abo. Naglakad si Audrey pababa ng entablado. Ang kanyang mga takong ay muling tumunog sa katahimikan. Dumaan siya sa tabi ni Isabel na ngayon ay umiiyak na habang kinakausap ng mga pulis na kararating lang. Huminto siya sa harap ni Brandon na nakaluhod pa rin, nakatingin sa kawalan na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Yumuko si Audrey. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa taingan nito. Ang kanyang ibinulong ay mahina. Sapat lang para marinig niya. Isang pangungusap na tatatak sa kanyang isipan habang buhay. Sinabi ko sa'yo na magbabayad ka. Huminga siya. Ito ang kabayaran. Lumipas ang ilang linggo. Ang malaking sign na may nakaukit na Miller Tech sa tuktok ng gusali ay binaklas na. Ang pumalit dito ay isang bago at mas eleganteng pangalan, Caldwell Tech. Ang pagbabago ay hindi lang sa pangalan, kundi sa buong kultura ng kumpanya. Nawala ang takot at presyur. Napalitan ito ng respeto at kolaborasyon. Sa loob ng dating opisina ni Brandon, nakaupo si Audrey sa likod ng malaking CEO desk. Ang silid ay pinalitan niya ng palamut. Ang mga madidilim at mabibigat na kasangkapan ay pinalitan ng mas magaang kulay. Sa halip na mga litrato ng mga parangal, mga painting na gawa ng mga lokal na artist ang nakasabit sa pader, ang hangin sa loob ay mas magaan, mas malinis. Ma'am Audrey, sabi ng kanyang executive assistant sa intercom, nandito po si Mr. Miller, nais daw po kayong makausap. Napatigil si Audrey sa pagbabasa ng isang report. Huminga siya ng malalim. Papasukin mo siya. Pagbukas ng pinto, pumasok ang isang lalaking anino na lamang ng dati niyang pagkatao. Si Brandon Miller ay pumayat. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot, na para bang isinuot niya ito nang hindi pinaplansa. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangko at pagod na tingin. Wala na ang hari. Ang nasa harap ni Audrey ay isang pulubi. Hindi siya umupo. Nanatili siya nang nakatayo sa harap ng mesa na parang isang nasasakdal sa harap ng isang hukom. Audrey, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at paos, ay gusto ko lang sanang... Hinintay siya ni Audrey na magsalita. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, walang galit, walang awa. Gusto kong humingi ng tawad, sa wakas ay nasabi niya. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng sinabi ko, mali ako, Audrey. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan, nabulag ako sa lahat ng maling bagay. Tumingin si Audrey sa kanya. Ang kanyang tingin ay diresto at hindi nagbabago. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Brandon? Dahil nawala na sa akin ang lahat, aminado niya. Ang kumpanya, ang pera, ang mga kaibigan, kahit si Isabel, wala na. Ngayon ko lang nakita. Ikaw lang pala ang totoo sa lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Audrey. Nakita mo lang ang halaga ko nung nawala na sa'yo ang lahat ng iba pa. Ganoon pa rin, Brandon. Ang tingin mo sa mga tao ay base pa rin sa kung ano ang pakinabang nila sa'yo. Yumuko si Brandon, hindi makatingin. Patawarin mo ako, please. Audrey,
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit anong trabaho, kahit magsimula ako sa pinakamababa. Dahan-dahang tumayo si Audrey. Naglakad siya papunta sa malaking bintanang salamin at tumingin sa syudad sa ibaba. Ang pagpapatawad na hinihingi mo, Brandon, hindi mo yon kailangan mula sa akin, sabi niya. Hindi lumilingon. Ang tanging pagpapatawad na mahalaga ngayon ay ang pagpapatawad na ibinibigay ko sa aking sarili. Pinapatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong tapakan mo ang pagkatao ko. Pinapatawad ko ang sarili ko dahil naniwala ako na ang halaga ko ay nakadepende sa pagtingin mo. Lumingon siya at hinarap ito. Hindi kita sisirain pa, pero hinding-hindi rin kita tutulungan. Tapos na ang kabanata natin. Ang kapalaran mo ay nasa mga kamay mo na ngayon, Brandon, hindi sa akin. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina, isang malinaw na hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Walang nagawa si Brandon kundi ang tumalikod at maglakad palabas. Habang nagsasara ang pinto, nakita ni Audrey sa huling pagkakataon ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit wala na siyang naramdamang kirot. Wala nang galit. Wala na. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Audrey. Ngunit sa halip na umuwi, lumabas siya sa pribadong balkonahe ng kanyang opisina. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang mukha. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang isang karagatan ng mga hiyas. Ito ang syudad na minsan ay kinatakutan niya. Ang syudad kung saan naramdaman niyang maliit siya at walang halaga. Ngayon, habang nakatayo siya roon, sa tuktok ng kanyang sariling imperyo, ibang-iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi ito tagumpay laban kay Brandon. Ito ay tagumpay para sa kanyang sarili. Ang pagbabalik ng kanyang dignidad, ang paghahanap sa kanyang tunay na lakas. Ang paglubog ng araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Pinanood ito ni Audrey at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Malaya na siya at isang bagong simula ang naghihintay